Ito pong museo na nakikita natin sa likod, reconstructed po ito. Kasi yung karamihan ng mga bahay na nakita natin, parang wala sa ganitong era, ano? Halos 80% original naman yung bahay, ano? Halika, pasok tayo sa loob at mag-pray muna tayo. Okay, so nandito na tayo mga ka-Itubero. May kaaway si ate. Eto na siya, oh. So kung makikita nyo talagang grabe, napakaganda pa rin. And so itong bahay na ito ay pag-aari ito ng local government ng Baliwag, Bulacan. Ayan. So yung pinaka ground floor, tourism, tapos yung taas, yun yung museum. Ayan. Grabe yung mga detalye ng disenyo ng bahay, ano. Okay, so ulitin lang natin, ito yung unang municipal hall ng Baliwag. Ayan. So yung pinakataas is museum, yung pinakababa tourism office. So sa taas daw tayo magpapaalam, hindi sa tourism office. Okay, so upon entering, kailangan natin mag-register. So bali itong museum na ito ay under siya ng local government. So hindi siya national government. Hindi siya under ng National Historical Commission of the Philippines. Ayan. So dito muna tayo sa kanan. Halika na, sama ka ba? Miss Glass? Kahit pinayak ko. Nakakatuwa naman itong bahay na ito. O old municipal hall. Nice. Siyempre ang curious tayo yung architectural design ng bahay, 'di ba?
And makikita nyo talagang halos 80% original naman yung bahay, ano. Diba? Even yung flooring nila, oh, original. So kapag mga ganitong bahay na itinayo around 1800s, usually ang mga material na kahoy, mulave, nara, lahat ng mga klase ng matitibay na kahoy dito sa ating bansa ay gamit ng mga lumang bahay, ano. Ayan. Kaya kung makikita nyo talagang napakatibay at hanggang ngayon ay nakatayo pa din, ano. At syempre hindi inaanay, di ba? Ayan. Very nice. Pero yung ano, no, yung mismong mga bintana, kung mapapansin nyo, hindi na ito yung, sa tingin ko lang hindi ito yung original na bintana niya, no. Feeling ko ano to dati kapis window tapos inayos lang nila. Ayan, tama yan, umupo ka lang muna dyan. Okay, Silid Aklatan ni Francisco Guerrero. Jose Protasio Rizal, Mariano Ponce, Antonio S. Bautista, Isidro D. Torres, Diodato D.C. Arellano, Anacleto Enriquez, Felipe Salvador. Okay, so dito naman tayo sa kabilang side. So ito yung itsura niya nung luma. Yan. Okay, so kung mapapansin nyo talagang napakatibay pa ng structure ng bahay. And kailangan lang talaga siyang i-restore ulit, o
ayusin itong museum na ito. Kasi napansin ko may mga ilang sira na. Pero very minimal lang naman. Hindi naman siya yung major. 'Di ba? And nandito pa rin tayo sa kahabaan ng Calle Rizal. Ayan. So, diretsuhin lang natin ito. Kasi meron pa tayong pupuntahan na isang lumang bahay na isa na ngayong museum. So, tignan natin kung pwede tayong makapasok sa loob, ano? Ayan. So, dito, Barangay Tibag. Naku, patay tayo dito. Baka matibag tayo. Joke lang. So, Barangay Tibag, mga kaitsubero. And dito sa Barangay Tibag, sa bungad, makakakita na tayo ng isang lumang bahay. Ano? Ayan. Pero wow, ang ganda ng bahay nila. Fully restored, ano? Very nice. Julia Barreto tsaka ni Joshua Garcia. Anong pelikula yun? Yung I Love You Hater. Ito yun. Ah, ito yung pinagshootingan nila. Tapos sa mga teleserye, meron na din. Madami na. Anong pamagat ulit? I Love You. I Love You Hater. Tapos yung sa The Bagman, yung kay... Sino to? Arjo Atayde. Ah, famous pala itong bahay na ito. So, kailan po ito itinayo, madam, alam mo? Hindi ko alam. Hindi mo na alam. Kasi Usually, mga 1900s yan, no? 1920s, sa 30s. 1924, the 100 Oo nga. years na yan. Oo. Eh, yung sa pagkakatayo nito, lagpas pa. Oh, lagpas pa. Pero ang galing na, Ito wala na-maintain. talagang binago pa yan dyan. Pinapinturahan lang. Even yung mga bakal sa bintana, original yan. Wow. Bali, ang dinagdag na lang dyan, itong design na itong puti na to. Ah, ito. Pinalagyan Oo. na lang yan. Pati yung nasa taas, no? Oo, yan Mga bago. lang yun. Pero Oo. lahat yan, ano pala, baga sa sasakyan top of the line. Oo. Tibay ng mga kahoy nung araw, ma'am, no? Ma'am, ano po name nila? Josie. Josie. Kami lang yung pinapatira dyan. Oh, okay po. Pero pag mamayari na ni Dr. Castro lang. Pagmamayari ni Dr. Castro. Nasaan po si Dr. Castro? Base ba siya dito? Ito ba siya? May-ari na ospital. May-ari ng hospital. Okay. So ngayon, pinapatira po kayo dito. Ang ganda. Kaya pati yan lang na yan. Yung mga nurses naman nakatira dito sa kapatid. Ito pinapaupahan. Oh. So mas nauna ito, mama, no, na itinayo. Oo, Tapos, palagay ko lang. eto recent la lang. Parang sumunod lang siya. Oo, matagal na, okay. Iba talagang bahay, ano, kapag tinitirahan at inaalagaan, ano. Especially yung, anong tawag doon? Pamatay sa anay? Anong tawag doon? Yung malatayon. Oo, kailangan may regular na ganun, no? Kasi pag walang nakatira yung bahay, mas yung anay. Anay, oo. Lalo na kung bihira lang din yung nakatira doon. Oo. Pinamamahay. Pwede ba ako lumapit sa hagdan? Hagdan lang, kahit di na ako papa. Kaya lang yung aso. Mag-iingay dyan sa Nakatali naman siya. Gano'n. Hindi naman mangangagat. O, di ba, mga kaitsubero, pinagshootingan
ng pelikula ni Julia Barreto at saka Joshua Garcia. Ayan. Ayan, nakakyat tayo. Okay lang ba naka-video ako? Okay. Ayan, Oo. Oh, intact na intact pa din, ano? Di ba? Oo nga, nakikita ko yung... Parang nakita ko yung commercial na pelikula nila na yun, ni Joshua Garcia at saka ni Julia Barreto. Hello! Naku, ka mangangagat. Friend tayo. Video lang siya natin. Hello! Huwag kakagat. Ano ba siya? Bulldog? English. English Bulldog. Tarim, electric fan pa siya, oh. O, diba? Kita nyo talaga nga intact na intact pa rin yung ceiling, yung mga walls, bintana. Ayan. Ma'am, salamat ha. Pinaakyat mo ako dito. So, ito yung bahay ng may-ari ng bahay na ito. Ay, ano ba to? Bahay talaga to? Bahay nila. Bahay nila. O, diba? Maraming salamat po ulit, madam. Thank you. Ayan, halika na. So, ngayon naman nandito tayo sa bahay ni Mariano Ponce. Pero ito isa ng museum, ano. Ayan, halika. Pasok tayo sa loob. Ayan, so may nakasulat, Museum Operation Tuesday to Sunday, 8 a.m. hanggang 4 p.m. So, sarado siya tuwing Monday. So, libre daw para sa lahat. So, ibig sabihin, kasama kaya tayo na magvo-vlog ay libreng pumasok sa loob. Hello, boss. Hello, sir. Maraming salamat po at kami ay pinatuloy ninyo dito sa museum ng Mariano Ponce Museum po. So, thank you po sa pag-cover and sa pagbisita nyo dito sa aming munting museo dito sa Lungsod ng Baliwag. So, ito pong museo na nakikita natin sa likod, reconstructed po ito. Hindi po siya ancestral house, hindi siya lumang bahay. So, reconstructed siya. So, simulan muna natin kung bakit siya na-reconstruct. So, this lote po na nakikita natin, ng buo, kasama yung likod, ito po yung ancestral birth site, rather, ni Mariano Ponce. So, siya po ang foremost hero ng Baliwag. So, siya ay tubong Baliwag. Siya ay dakilang reformista at propagandista kasama ni Del Pilar at ni Rizal at ng iba pa sa Europa during that time. And, ayun, unfortunately, 1962, yung kanyang bahay na nakatayo dito, sa lote na to, ay nasunog. Ito ba, sir? Ito? Yes po, yan. Yung green space na yan hanggang likod, bago wala pa tong rest house ng mga descendants, ay nasunog nung 1962. So, nung nasunog siya, hindi na siya ulit na-rebuild. Pero yung bahay na yon ay tinatawag na bahay na bato. So, bato yung baba, yung ground, yung taas niya is kahoy. Yung natupok is yung majority kahoy. Natira yun man yung mga bato, yun nga lang, hindi na rin siya na-reconstruct ulit. So, unfortunately, yun nga, nakakalungkot, wala na yung lumang bahay ni Mariano. Okay. So, moving forward, nung 2019, actually, bago 2019 nag-open yung museum, May 23. Pero bago yon, i-donate muna ng mga apo ni Mariano Ponce ang lote. Itong bahagi na to ng lote. Bahagi ng ito, yes. Okay. Para patayuan ng isang public museum na para kay Mariano Ponce, yung kanilang lolo. Tapos, dinonate niya ito sa National Historical Commission of the Philippines. So, ito ay libreng museo na kasalukuyang minamanage ng National Historical Commission of the Philippines. Yun. So, yun. Hanggang ngayon, operational siya for free. Every Tuesdays to Sundays, 8 to 4 p.m. So, yun yung maikling background, general background kung kailan nagsimula itong museo na ito. So, eto sir, itong bahay na ito, recently na lang ito itinayo. So, bahay ito ng mga apo. Rest house po yan. Rest house nila. Kasi wala na yung mga apo sa tuhod, talampakan na nakatira dito sa bahay. So, itong portion lang na ito kung saan nakatayo yung museum, yung dinonate ng mga descendant ni Mariano Ponce. Ayan. Sir Erickson, maraming salamat Thank po. you. Thank you so much po. Salamat. Tingnan muna natin itong historical marker dito. Ayan may nakasulat to. Dito ipinanganak noong 22 ng Marso 1863 si Mariano Ponce. Makabayan, mananalaysay, diplomatiko,
kasama ni Rizal, Del Pilar, Lopez Haina at iba pa sa Europa sa pagpapalaganap ng mithiin ng Pilipinas noong 1887 hanggang 1895. Pasugo ng Pilipinas sa Hapon noong 1898. Kinatawan, kapulungan ng bayan noong 1909 hanggang 1912. Tapos pumanaw siya sa Hong Kong noong May 23, 1918. Halika, akit na tayo. Isa dapat ito sa mga pinupuntahan ng mga kabataan natin para matuto sa history o local history ng iba't ibang mga bayan, no? Ayan. Boss, thank you po. Okay. Ayan. Sige po. Okay. So, mostly ng bahay na ito, kung mapapansin nyo, ay bago na, ano? And para ipaalala sa ating mga Pilipino na itong si Mariano Ponce ay local hero ng Baliwag. Ayan. So isinilang si Mariano Ponce noong March 22, 1863 sa Baliwag, Bulacan. Siya ay panganay na anak ng nakakatandang Mariano Ponce at Maria Colantes de los Santos. So natapos ni Ponce ang kanyang elementarya sa Baliwag. Lumipat siya sa Maynila upang ipagpatuloy ang pag-aaral kay Hugo Ilagan at sa kalaunan kay Escolastico Salandanan. Nakamit ni Ponce ang kanyang bachelor degree mula sa Colegio de San Juan de Letran sa Maynila noong 1885 and nagpatuloy siya sa Universidad de Santo Tomas upang mag-aral ng kursong medisina, ngunit nagpasa siyang ipagpatuloy ang pag-aaral sa Europa. Ayan. Reformist. Ayan, ito na yung history nung nasa Spain na siya. Ayan, so ang museum na ito mga kaitsubero, dito lahat nakalagay ang buong istorya ng buhay ni Mariano Ponce na local hero ng Baliwag. Ito si Mariano Ponce at saka ang kanyang asawa na isang Hapon. Ano pangalan niya? Okiyo Udagawa. Ayan. Ayan yung kanyang may bahay. Patungo sana siya sa China upang bisitahin ang kanyang kaibigan na si Sun Yat-sen. Naulila niya ang kanyang asawang Hapon na si Okiyo Udagawa at 4 na anak na sina Pedro, Carmen, Consolacion at Mary. Okay, so kung sa Manila may Glorieta, dito sa Baliwag meron ding Glorieta, Glorieta Park. So meron pa tayong pupuntahan na isang lumang bahay, mga kaitsubero. Ito ay bahay na bato. Grabe ang init. Ginusto mo yan maglakad ka sa araw. Sige, panindigan mo yan. Dito na nga lang tayo daan kasi sobrang init. Okay, so doon tayo galing. Tapos yung pupuntahan natin, ayan o. Di ba? Naiiba siya dito kasi karamihan dito commercials. Tapos may isang bahay na bato dito. So itong bahay na ito, itinayo ito around 1800s. And makikita nyo, buhay na buhay pa. So ito yung mga bahay na nakikita natin sa Vigan. Ayan o. Ayan o. So commercial yung pinakababa niya. O diba? Bahay na bato, mga kaitsubero.
Ah, talaga po? So hindi natin maano kung ilang taon na siya. Kaya lang, sa roofing kasi hindi ako. Oo. Hindi, bago na yung yero na yun kuya eh. Pero sure, hindi ganyan yung pinaka-yero niya noon. Mahilig ko pala kayo sa ating. Oo. So eto lang yata yung kakaibang bahay na napuntahan natin dito sa Baliwag. Kasi yung karamihan ng mga bahay na nakita natin, parang wala sa ganitong era, ano. Kasi ito, talagang bahay na tisa ba to o bahay na ba to? O bahay na ba to, ano? Ayan. Kaya lang mga kaisubero, may ilang mga descendant kasi, mga nagmana ng mga bahay, hindi na nila alam yung exact year kung kailan itinayo yung bahay na namana nila sa kanilang kanununuan. So minsan, nagdidepende na lang sila kung anong era yung mga disenyo ng mga bahay. Ayan, kung 1980 to 1970s, mga ganyan. 'Di ba? Hindi siya eksaktong year. Ayan, so meron ako napagtanungan, itong bahay daw na ito may underground papunta ng simbahan. So sabi lang din ng mga taga rito sa Baliwag.